Magandang umaga sa inyo mga kaharden. Naritong muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero. Tayo po ay papatuloy sa ating gawain na paggagarden, no? At maasa tayo na makapapatuloy tayo ng maluwalhati sa ating pasyon na pagtatanim ng gulay sa natural na kaparaanan. In-encourage ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel Hardinerong Pastor, sa ating pong i-like po natin yung ating mga videos at i-click po natin yung notification bell button upang lagi po tayong updated sa ating mga gawain. Ngayon po ay maglilinis tayo at magtatanim tayo ng alokbati, no? Magtutusok tayo ng alokbati upang meron din tayong supply. Hindi natin kailangan bilhin yung ating supply ng alokbati, no? Para ma-check din natin na malusog yung ating kinakain na mga gulay, na hindi siya kargado, no? Dito lang sa ating area ay talagang pag malakas ang ulan ay dinadaanan ng tubig. So medyo bago tayo ng ating system ng pagtatanim, ilagay natin ulit sa mga pasok, ilagay natin sa mga bottle container, ay sa mga empty container, sa empty sack ng mga sako. Karon ay hindi siya maanod, no? Sa ating pong paligid ay may farrowing na ginagawa, no? Dahil may tanim ng papaya. Layo na yung traktor, kahit pwede na tayong mag-record ulit upang makover natin yung ating ginagawa na paggagarden. Nakapagta po akong magtanim ng talbos nang sa ganun ay magkaroon tayo ng supply. Masarap pa naman ito na ihalo sa munggo. Masarap din i-boil down at isawsaw sa sauce, sa toyo na may kalamansi. Yung iba ay bagoong na may kalamansi ang kanilang ginagawa. Tayo naman ay doon na lang, medyo mas healthy na kaunti kaysa dun sa bagoong. Masarap sana yung bagoong, pero simula nung tayo ay may stroke, tayo ay pinagbawalan na kumain ng bagoong, lalo na yung kinikilaw. Okay lang kung nagamit ito sa pag-flavor ng gulay kaysa doon sa kinikilaw. So ito yung ating ginagawa. Ito yung aking mga talbos ng alokbati na itatanim dito sa plot na aking ginagawa. No, nagtanim ako na talbos ng kamuti nung nakarang linggo, pero dahil sunod-sunod yung ulan, umagos, dinala yung tinanim kong talbos. Yung iba na naiwan ay nabulok, kaya ipaplat natin itong pagtatanaman natin ng alokbati upang hindi na siya hindi na umagos yung tubig. Hindi na abutin ng umaagos na tubig kapag umuulan. So yun po yung
isang improvement na ating gagawin kaysa dun sa system na ating unang naisip at napagpasyahan na gagawin, no? Pagkanda po yung magtanim tayo ng sarili nating gulay. Tulad ng aking nasabi nung nakaraan, hindi siya issue kung nasa urban tayo o wala tayong mga sufficient na area at siyang magiging dahilan na hindi na tayo magtatanim, no? Maraming kaparaanan yung ating mga empty bottles, empty containers, empty sacks ay pwede nating gawin na pagtataniman ng ating mga gulay. Yung lupa, hindi rin natin issue dapat ang lupa kasi yung ating mga kitchen waste na nabubulok, instead na ipadala sa truck ng basura, sunugin, why not compost it para mayroon tayo ng soil. Hindi pa natin problema later on yung fertilizer, no? Mataba, fertile na yung decomposed na soil, no? Mataba yon, kompleto. Tapos madaling gumawa ng concoction, no? Fermented plant juice, fermented fruit juice, fermented fish amino acid, yung OH-in-1, OH-in-2. Napakadali pong gawin. Napakarami po dyan sa YouTube na nagde-demonstrate kung paano gawin yung nasabing mga organic fertilizer or farm input. So gayahin lang po natin, tiyaga lang. Alam kong demands sufficient time and effort, pero kailangan natin ng sacrifice for the glory, glorious na pamumuhay natin. Hindi pwedeng shortcut, hindi pwedeng easy dahil mayroong consequence yung mga ganong paraan ng pamumuhay. While kung mag-effort tayo, may reward, no? Mas maganda yung yung reward kaysa consequence. Doon sa reward, pagka healthy ang kinakain natin, ang reward ng healthy being. Pag may healthy being, walang masyadong magastos. Hindi magastos ang pagpapagamot, hindi magastos ang medication, hindi magastos ang pag-achieve ng ating healthy being. At makakaasa tayo na makakaipon tayo. Kaya nga sabi nila, health is wealth. So, yun, mga kapsama. So, sa inyong maliit na kaparaanan, in your bigger time, instead na magbabat tayo sa pag-Facebook, dismissan sa Messenger or sa timeline ng ating mga Facebook, gawin natin itong productive at positive na mga panahon ng ating buhay, no? Para sa karon ay maging product tayo or maging kasama tayo sa pagbuo ng isang lipunan na kasiyasiya, no? Maganda, mansog, at lahat tayo ay nag-i-enjoy. So yun po yung ating advocacy na ginagawa, no? Ililipat po natin yung ating camera upang mas malapit sa akin, no? Yun yung kahirapan pa ng ating sitwasyon dahil sariling sikap ang ating ginagawa. Wala pang capacity
para tayo ay makakuha ng ating kasama kahit na taga hawak lamang ng ating video, ng ating camera, no? So anyway, hindi naman yun hadlang eh, dahil wala namang nagsimula sa maaluwan na kalagayan na hindi nagsimula sa pagtitiis. Wala ngang saya na hindi bunga ng pagtitiis, no? So yun ang ating slogan, no? Yun ang ating prinsipyo, yun ang ating motto. When there is glory, when there is sacrifice, there is glory at the end. So yun ang ating pinaniniwalaan. So ito ngayon, testing tayo maging sa pagsisikap na makakain ng malusog, masustansya at ligtas na pagkain. So saan ba't in 15 days to 20 days tatalbos na itong ating alokbati. So ang mangyayari, meron na tayong supply, hindi na tayo pupunta ng palengke para bumili ng alokbati na ihahalo natin sa mga gulay na gusto nating lutuin, kundi nasa ating paligid lang. Alam natin kung paano to pinatubo, pinalaki, pinalago. So kumpiyansa tayo sa malusog na pangangatuan. So yun po yung ating pinopromote, no? Hininggan nyo natin ang lahat na nakapanood nitong ating video na tayo ay magtanim ng sarili nating pagkain. Hindi lahat ay shortcut. So, alam ko na yung shortcut. Gustong gusto yan ng mga negosyante ng mga kapitalista. Dahil pag lumalawak, lumalaganap yung gusto natin ng shortcut, ibig sabihin nun, nag-i-increase yung kanilang profit, nag-i-increase yung kanilang gain sa kanilang binibintang mga produkto, no? Tayo naman, nahihirapan tayo, nababaon sa utang. Pag nagkasakit, dagdag pa ng gastusin ng natin, ng pamilya natin. Nag-aalala pa sila kung paano yung ating sitwasyon na, no? Imbis na tayo ay nakapagpapatuloy sa ating mga gawain, no? So yun po yung ating kampanya, no? Na tayo ay magsumikap na magtanim, tiyakin na ang pagkain ihahain natin sa ating pamilya ay ligtas, no? Sinasabihan ko ngayong nagpahiram ng space na ito sa akin na yung bakante pang space dito sa paligid na mayroong mga puno ng nyog, saging at ibang mga prutas ay tulungin namin at lagyan ng mga native na manok, free range na manok. Imagine po ninyo yung isang tray ng organic brown egg, 30 pieces ay nakakahalaga ng 300 pesos, no? Kung lagi na lang lahat na lang ibibili natin, kahit pa po sasahod tayo ng 1,000 pesos per day, pero walang sasahod ng 1,000 pesos per day na ordinaryo tao, ordinaryo na empleyado, no? Nasa managerial position, nasa supervisory position yung mga kanong rate, no?
So, gawa natin ng paraan na tayo ay hindi mahirapan financially, economically, no? Maraming kaparaanan, no? Sabi ko nga, instead na ornamental, maganda sa paningin ang ornamental. Yung iba nga kumikita rin ng malaki sa ornamental. Pero hindi natin nakakain, hindi natin nakasanayan. Pero doon sa isang sanctuary or ecological sanctuary na aming napuntahan, yung gumamila, bulaklak ng gumamila, ginagawang salad, inuulam, pwede rin pala. Pero majority sa atin ay hindi natin nakasanayan yung pag-ulam ng ganon, no? Hindi natin alam na pwede pala maging ulam. Ang alam lang natin ay palamuti, magbibigay ng magandang larawan ng ating paligid, no? Nagbibigay ng relaxation, relax na feeling sa atin, no? Pero hindi natin nakasanayan na ulamin, pwede pala, no? Mga ibang ornamental plants pa na pinatikim sa amin, pinasubok sa amin nung kami nagpunta. Pero nga nang nasabi ko, hindi natin nakasanayan, no? So instead of ornamental, why not gawin nating vegetable planting area yung ating paligid. So mga kasama, mga kagarden, mag-subscribe po kayo sa channel ni Jardinerong Pastor. Mag-like po tayo at i-click po natin yung ating bell button upang update tayo at makasanayan po natin ang manood ng ating mga video na in-upload. God bless po sa bawat isa.